Hello everyone! Hello mga ka-OFW, mga pananay, lalo na sa mga nanay na katulad ko nga mapagtiis, mapagtiyaga bilang isang nanay ay kinakaya at ginagawa natin ng lahat-lahat, di ba mga kananay? Alam niyo ba mga kananay ka-OFW, may maganda ho akong ikwento sa inyo na aking na-experience sa buhay na gusto ko lang i-share sa mga gustong makinig na para ma-inspire din kayo. Alam niyo ba guys, nasa kagaya kong isang nanay o OFW na nagtitiis sa ibang bansa para sa aking pamilya, sa dalawang anak ko, ganyan sa mga anak ko, ganyan ay may katapat. Alam niyo ba guys, ng taong mapagtiyaga, mapagtiis, ay may magandang mapapala. So, alam niyo guys, mostly nakikita niyo sa aking mga videos kapag day off ko, wala ako sa crowded people or wala ako sa mga mall, sa mga malalaking market or whatever. Di po ba guys, nakikita niyo lagi akong mag-isa, laging mostly sa park or sa gilid ng dagat, ganyan. Or mostly nakikita niyo kumakain ako ng sarili kong baon or niloto. And yan po ay kadahilanan dahil syempre nagtitiis ako, nagtsatsaga para sa aking mga anak. Nagtitipid ako para maparal namin silang mag-asawa, ganyan kaming mag-asawa, and then may bigay yung mga iba pang pangangailangan nila at kailangan sa aming bahay. So ang ginagawa ko palagi para ako ay makapagtipid ay niluluto ko ang aking pagkain sa bahay para kahit every Friday yung rest or day off ko ay may babaunin ako nang hindi na ako nakakabili pa ng pagkain sa labas. And hindi lang po yan. Siyempre, may edad na ako kaya iniingatan ko rin ang aking mga kinakain kaya mas satisfy ako na sarili kong luto or timpla ang aking kinakain. And then, sa park ako nagpupunta dahil maliban sa organic na parts yan and fresh, yung masarap po kasing mag-isa, yung kasama mo lang ang Diyos, ganyan, and siguro sanay po akong nag-iisa guys, dahil ganyan talaga ang nakasanayan. Kung mula naman bata ako talaga, hindi naman sa hindi ako friendly pero mas nakasanayan ko po mas gusto ko po yung nag-iisa ko, ganyan. And then, sa pagsadagat naman ako yan ay pag nagsawa ko ng kaunti sa park kasi syempre sa dagat din is maganda rin yung dulot niya sa ating katawan kahit ihip lang ng hangin na galing sa dagat is may maganda rin daw maidulot. So ewan ko kung totoo. Anyway, maganda po kasi sa dagat kasi mga iba't ibang yate or bangka or maganda yung pag-alon ng tubig sa dagat kaya napakaganda. So ganyan ang ginagawa ko guys para lang ako malibang sa aking day off and then para lang makaiwas ako ng mga gastusin, ng mga kung ano-anong bagay na nakaka-influence sa atin, ganyan, 'di ba? Sabi nila pag napupunta ka sa mga maraming bagay-bagay. So, ayan, may issue, may ganyan-ganyan. Ewan ko basta ganon. So, mas pinili ko po yung nag-iisang ganyan. And then, not because kung ano kasi hindi naman po ako masyadong palakwento ng kahit sinong nakikilala ko. Pero, yung ganyan ho talaga ang ginagawa ko, yung nagtitiis-tiis, nagtsatsaga-tsaga. So, kalagayahan ko naman talaga yung nagpupunta lang sa park, sa dagat, ganyan. And then yung kinakain ko yung aking baon. Kasi ang sarap mo magbaon-baon, guys. Nahalala ko kasi nung high school ako, ganyan ay nagbabaon-baon na kami kahit nung elementary kami.
So, ako yung nagpapasalamat sa Diyos kasi sa pagtitiis kong ganyan ay may bunga, guys. Akalain mo, guys, yung pinapangarap ko at ipinagdarasal ko na sana naman ay increasean ako ng salary ko, ng mga amo ko, ay hindi ko na ho nasabi sa kanila, hindi ko na po sinabi or ine-explain na ganito ilang taon na ako dito, ganyan, kundi sila mismo ang nagsabing i-increase ang salary ko, babalik lang ako. So ayan, sobrang thankful ako sa Diyos kasi maliban sa mabait sila, kung may konti mang hindi pagkakaunawaan is parts of life yan and parts of being may amo at ako yung housemate, ganyan. So, kailangan talaga mahabang pasensya. So, dito, salamat sa Diyos. Okay na sa akin, hindi man nasa katamtaman lang, hindi nahihirapan, hindi naman, basta nasa katamtaman po and thankful na ako sa garinten. Siyempre, pinakamahirap sa abroad kasi ko yung mag-alaga ng bata. At ako'y nagpapasalamat dito dahil wala na akong alaga dito. Hindi na kagaya ng first time, second time ko dito na taon. So, ayan. Yan lang po ang aking kwento mga kananay na sobrang pinagpapasalamat ko sa itaas kasi kailanman ay pinapakinggan niya ang aking dasal, ang aking mga hiling sa buhay. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo mga kananay, OFW, tiis-tiis lang tayo, tsaga-tsaga kasi ang Diyos nakikita niya ang ating ginagawa ang ating mga hiling, guys. Yung bagay na plaplanuhin pa lang natin na hihilingin sa Kanya is alam niya na, guys. So, ayan, guys. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kalagitnahan ng aming kagipitan dahil nga may pinapaaral kaming mga anak sa kolehiyo at sa private. Siya ho ay andyan palagi na nakikinig, sumasagot sa aming mga pangangailangan at kahiling. So yan ang aking testimony bilang isang OFW, bilang isang nanay, at yan ang bunga ng aking mga pagtitiis pag ako'y nagdi-day off, ganyan, pag sinabi nilang kailangan ka namin sa Friday at sa Sabado ay mag-DF ka na lang or Vedas na lang, ganyan. Yun ho ay tinatanggap ko. Hindi ako nag-reklamo kasi alam po naman ho yung aking alam po naman po makisama, guys. Kaya kayo mga kananay, ganun lang ang gawin nyo. Magdasal at makisama sa amo at magtiisan man tayo nagde-day off o ano man ang ating mga work. Tiis lang at dasal, matutupad lahat ng ating hiling sa Diyos.